Ang madilim at grainy footage na ito ay nagpapakita ng pag-testing ng Russia sa bago nilang nuclear torpedo at ito ang Poseidon. Ang napakalaking torpedo na ito ay binuo ng hindi bababa sa isang dekada. At kapag ito ay kumpleto na, sinasabi ng mga eksperto na makakatulong ang Poseidon sa Russia para targetin ang mga coastal cities at military bases ng US at ibang NATO countries. Ang layunin na ito ay napakalinaw at ito ay ipakita na sila pa rin ang first class nuclear power. Subalit, dahil inihayag ni Putin ang sandata, ito ay talagang nabalot ng misteryo at maling information. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Ang nuclear weapon technology sa karamihan ay hindi isang new technology. At ayon mismo sa kaugalian, ang mga nukes ay inihahatid sa pamamagitan ng gravity bomb o ballistic missile. Subalit noong 2018, inihayag ni Putin ang mga plano para sa nuclear weapon na ihahatid sa mas modernong system. At kabilang sa mga ito ay ang Poseidon. Gaya ng ipinapakita sa clip na ito mula sa Ministry of Defense ng Russia, magagamit ang Poseidon sa mga submarine, katulad ng ilang ballistic missile sa kasalukuyang nuclear arsenal ng Russia. Subalit kung ano ang mangyayari matapos itong ilungsad ay talagang nananatili pa ring pinagtatalunan. At ang sagot dito ay nakasalalay sa pag-alam kung ano talaga ang Poseidon. Ang Poseidon ay tinatawag sa maraming bagay. Tinatawag ito ng Russia ng isang unmanned underwater vehicle o isang drone. Inilalarawan nito ang Poseidon bilang may kakayahan na gabayan ng sarili sa mga obstacles at mga hakbang ng kaaway, na kung saan naaabot nito ang napakalalim at napakataas sa bilis. Noong 2018 nuclear poster Pentagon, ang armas na ito ay tinukoy bilang isang autonomous torpedo na maaaring gumana ng mag-isa pagkatapos itira. Subalit sinabi ng isang nuclear researcher na mas malamang na magkakaroon ng Poseidon ng ilang uri ng advanced homing at guidance system na kung saan magbibigay daan dito upang maiwasan ng ilang countermeasure. Subalit hindi nagpapaintulot para sa komplikadong pagkilos. Ayon kay Putin, ang Poseidon na ito ay magiging dual capable. At ang ibig sabihin, maaari itong magdala ng isang conventional warhead o isang nuclear. Ang isa sa maraming bagay na hindi natin alam tungkol sa Poseidon ay ang yield ng warhead na dala nito. Ang pinakamalaking nuke sa arsenal ng US ay ang B-83 na 1.2 megatons. At kahit nasa paunang ulat ng Russian media na ipinapaiwatig nila na ang nuclear warhead ng Poseidon ay maaaring umabot ng 100 megatons, kamakailan lamang inulat mismo ng Russian media na ang warhead na ito ay sa katunayan ay aabot lamang ng 2 megatons. Walang tunay na malinaw na madiskarting dahilan kung bakit kailangan mo ng 100 megatons. At kahit noon pa, ang pagsabog at lawak ng 2 megatons ay humigit kumulang 95 times na mas malaki kaysa sa bombang ibinagsak ng US sa Nagasaki at 133 times na mas malaki kaysa sa inuhulog sa Hiroshima. Ito ay mga order ng magnitude na mas malaki sa mga tuntunin ng sukat, pagkawasak at devastation na maaaring gawin ng sandata na ito. Subalit dahil ang Poseidon na ito ay sinadya upang pasabugin sa ilalim ng tubig, ang eksaktong epekto nito ay hindi pa namin malaman. Iminumukay ng ilang Russia na maaari itong lumika ng 10,000 feet tsunami o isang bagay na mas matindi pa dun. At mayroong mga competing reports na hindi ganoon gumana ang tsunami at hindi talaga ito magkakaroon ng ganitong epekto. Subalit, sa discussion tungkol sa epekto ng tsunami, talagang pinapakain lang nito sa Russian narrative tungkol sa mga sandata na ito na napakahusay na gumaganap at gayon din sa kanilang mapanirang epekto dahil ito ay inilaan upang i-deter sa mahabang panahon. Ayon sa Russia, ang Poseidon ay dinisenyo para iwasan ang lahat ng missile defense system ng US. At ayon kay Putin, walang defense system sa mundo ngayon na may kakayahan na ito ay kontrahin. Subalit sinabi ng mga expert na ang US missile defense system ay hindi idinisenyo upang ihinto ang pagkatake mula sa kasalukuyang arsenal ng Russia. Ayon mismo kay Jan Erat, kaya kapag ang Russia ay nag-claim na ito ay nagde-develop ng system dahil sa Western missile defense, ito ay alinman sa far more optimistic tungkol sa mga missile defense capabilities na maaaring i-develop ng US. Sinabi nga ng Kongreso na tinitignan ng Russia ang Poseidon bilang second strike weapon. Subalit ang mga potential capabilities nito ay humantong sa ilan sa mga analyst na maniwala na maaaring gumana ito bilang first strike weapon. Particular na sinabi ng Russia na handa itong gumamit muna ng mga nuclear weapon kung direktang aatakihin ng mga NATO countries ang Russia. Kaya naman ito ay posibleng magbigay ng opsyon sa pamunuan ng Russia para sa kung paano gagawin ng mga ito. Bagaman sinimulan ng Russia ang pagtatayo ng Poseidon bago ito sumalakay sa Ukraine, sinasabi ng mga defense analyst na ginamit ito ang weapon system
upang maipakita ang project power sa oras na humina ang mga conventional forces nito. Isang diskarte na ipinataw sa kasaysayan ng Moscow. Nang bumagsak ang Soviet Union, ang mga conventional weapons nito ay lalong humina. At sa mga panahong ito, binago ng Russia ang kanilang nuclear doctrine. Nadama nila na kailangan nilang dagdagan ng pagsandal sa nuclear at actualize sila sa alang-alang ang mga senaryo na kung saan kailangan muna nilang gumamit ang mga nuclear weapon upang i-compensate ang kanilang conventional inferiority. Ayon mismo kay Heather Williams, nalalapat pa din ito sa ngayon. At ang pinakakinakatakutan ni Putin sa military ay ang NATO conventional superiority. Sinasabi ng Federation of American Scientists, ang Russia ay gumagawa ng mga storage facilities para sa mga warhead na magdadala ng Poseidon torpedo. At sa isang kamakailang talumpati, sinabi ni Putin na ang pagtesting ng Poseidon ay nakumpleto na. At kahit na hindi malinaw kung anong stage ang naabot ang pagtesting, isang katanungan lamang ang talagang umiiral. Ito ba talaga ay gagana? Makatarungan sabihin na binibigkas ang Russia tungkol sa kanilang mga weapon capabilities at kung ano ang actual nilang magagawa ay bihirang magsalubong. Nais nilang isipin ang lahat ng possibility ng nuclear war. Iniisipan tungkol sa isang ruinous arm race, kaya naman pinapalaki nila kung ano ang kanilang capabilities. Ang Russia ay naharap sa mga pagkurong sa ilan sa mga bagong weapon system sa mga nakarang taon. At noong 2022, inabando ng Russia ang isang nakaplanong pagtesting ng Poseidon nang hindi sinasabi kung bakit. Mayroong ilang mga hamon na patuloy na kinakaharap ng Russia at isa na dito ay ang resources. Ang pangalawa naman ay ang kanilang technology ay hindi katumbas kung ano ang magagamit sa kanluran. Ang mga parusa na ipinataw ng Russia dahil sa digmaan sa Ukraine ay napigilan ng kanilang kakayahang makuha ang ilan sa mga components na ito. Kaya naman kahit na ang hinaharap ng Poseidon ay hindi sigurado, ayon sa mga expert isa lamang ang sigurado. Sa pagtatapos ng Cold War, ang mga nuclear weapon na umuurong ay umalis sa kamalayan ng publiko. Ibinalik ni Putin ang mga nuclear weapons at ang Poseidon ay isa lamang sa halimbawa. Subalit talagang mahalaga ang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at ang harapan na sinusubukang ilarawan ni Putin. Ngayon, ikaw, ano ang masabi mo sa video namin ngayong araw? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aming channel para naman lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.